Madalas na sinasabi, matagtag yan, need mo iparepack yan, or sayang yung pera mo dyan. Majority ng mga naka-Racing Boy FE series na front shock, lalo na yung mga version 1, version 2, pang Aerox, yun ang sinasabi. Siguro kasi naka 26mm, kaya medyo maliit yung inner tube, kaya ganun yung nangyayari, matagtag siya, matigas. Well, kung sasabihin natin na yun talaga ang sinasabi ng kapwa natin rider, I do respect that mga sir, no? Kasi hindi naman nila sasabihin yun kung hindi talaga yun ang na-experience nila. Well, dito sa Racing Boy na FE series na pang NMAX version 1, version 2, and Aerox na version 3, mag-iiba ang experience nyo dito. So this is my honest review, honest experience when it comes dito sa shock na to. So I've been using this for almost 2 to 3 days. And I think enough na yon para makabigay ko sa inyo yung kung ano experience ko dito sa shock na to. And totoo yung claim na sinasabi ni Racing Boy dun sa tagline nila na we build riders confidence. So dito sa front shock na to, 100% I highly recommend this front shock. So kung nakikita nyo dyan sa video na yan, yan yung laro ng shock o yung play ng shock when it comes to city driving. Hindi ko pa siya na-testing sa malubak na daan talaga, pero hopefully soon magkakaroon tayo ng video nun just to showcase kung gaano kaganda yung laro ng shock na to. So here's another video rin mga sir, kung ano yung difference ng Racing Boy na front shock versus dito sa stock na shock. Take note, 30mm to na pang NMAX version 2, and also naka AV Moto soon yung shock natin dyan. Another note din is i-consider nyo yung tagal ng oil na yan, kasi 2 years na rin na walang maintenance yan. So take note on that. Pero maganda pa rin yung play nyan, hindi yan tatagal ng ganyang katagal kung hindi maganda yung pagkakatune ng AV Moto dyan sa shock na yan. So bottom line, kung maganda ba yung shock na to, 100% maganda. Nag-exceed yung expectation ko dito sa front shock na to. Honestly, ang balak ko is ipare-tune yung mismong stock na shock ko. Kasi nga matagal na rin siyang walang maintenance, need siyang iparepack. Then luckily, lumabas nga tong Racing Boy na front shock. Kinonsider ko siya kasi halos more or less nasa 1.5 to 2,000 yung magagastos pag nagparepack ka sa AV Moto. I'm not sure lang sa ibang mga gumagawa ng shock, and please respect their prices kasi ang binabayaran mo talaga dyan is skill, saka yung mga tools na ginagamit nila specifically sa AV Moto, talagang yung mga gamit nila dyan is magaganda for performance and quality assurance para mas maganda yung kalabasan or makapag-deliver sila ng maayos na service sa kapwa natin rider. When it comes kasi na magpaparepack ako, consider the price of Racing Boy front shock around 5,300 to 5,600 sa market. Konti na lang idadagdag mo, pero naka Racing Boy na brand ka na. So depende na lang din talaga sa taong gagamit. Kung prefer nila na all set nila is Racing Boy, di ba? I highly recommend this to those people. Pero kung talagang budget tight, hindi talaga pasok sa budget, much better na stay tayo sa stock and iparetune na lang natin or iparepack na lang natin yung mga shock natin. Pero why not consider, di ba? Kasi nakabili ka nga ng motor na pagkamahal-mahal. Itong shock, napakalaking bagay niyan. Front shock especially. Once na di maayos ang performance niyan, chain effect yan eh. Ang unang sisirain niyan is yung ball race niya. Majority talaga na masisira dyan ball race. And then when it comes sa handling ng rider din, then yung stress na na-experience na mismong rider, siya din talaga sasalon yan. While using this Racing Boy na front shock, wala akong maramdamang stress when it comes sa handling niya. Actually, ang ganda niya nga, lalo na sa mga cornering. Hindi ko lang talaga mapakita sa inyo or sa video kasi hindi naman tayo nakakapag-race track. Pero when it comes sa city driving, urban, street, solid. Ang ganda ng performance niya mga sir. Then this one is a video wherein medyo malubak yung daan. So yun nga, as I mentioned earlier, malaki yung difference ng both shocks, lalo na sa rebound. And when it comes naman sa high speed, hindi naman totally mabilis na takbo, pero around 80 or 90. Then sudden brakes or biglang preno ka,
ganito yung makikita mo, or ganito magre-response yung front shock ng Racing Boy. So hindi talaga siya tumutukod or nagta-top out or bottom out man lang. So kung nakikita nyo yung rubber dyan na kulay pula, hanggang dyan lang yan siya. Siguro around 1 inch ang natitirang play dun sa mismong silver na inner tube. By the way, this product is plug and play siya, no mga sir. So wala siyang pinagkaiba sa stock. For this one, I highly recommend this product. So wala akong masabi kundi maganda siya. Siguro ang cons na lang niya, hindi pa ginawang adjustable when it comes sa rebound or compression, unlike dun sa mga JBT, LCM or TRC. Pero take note, mas magmamahal yun kung sakaling magkaroon man ng ganong unit si Racing Boy. So for this video mga sir, stay tuned lang sa other videos when it comes sa product na to. This is your Papa Jack Moto. Peace and out, and God bless. Ride safe sa inyo mga sir.